Mabilis, may matinding kumpiyansa sa pangangaso at teritorial na ugaling kinatatakutan pati ng polar bear. Naglalakbay na makakasama sa grupo ng mga anim, kaya nilang takutin ang kahit anong hayop sa unang tingin pa lang. Bangungot ang pagtawid sa kanilang daraanan dahil wala silang natural na kalaban at di natatakot sa tao, kaya napakadelikado sila. Kilalanin ng Arctic wolf, kamatayang nakabihis ng puti. Tumatimbang ng 70 hanggang 100 at 25 libra, tumatalon sila sa kanilang biktima at nilalapa ito gamit ang kanilang matutulis na ngipin. Ang Arctic wolf na tinatawag ding polar wolf o puting lobo ay agad pumapatay kapag may hayop na nagbanta sa kanilang teritoryo. Itinuturing na pinakamapanganib na hayop na hindi na kailangang udyukan para habulin ang biktima. Kaya ring talunin ng maliit na grupo ang polar bear sa harapang sagupaan. Kahit na napakaganda ng itsura nito dahil sa puting balahibo, ang maliitin ang pagiging mapanganib ng hayop na ito ay maaaring maging napakalaking pagkakamali na ikamamatay mo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang Arctic wolf ay nabubuhay ng 7 hanggang 10 taon sa ligaw at 14 hanggang 20 taon sa pagkabihag. Wala itong subspecies ngunit malapit na kamag-anak ng gray wolf. Hindi tulad ng ibang mga hayop, ginugugol nila ang buong buhay nila sa pinakahilagang hangganan ng kagubatan sa Arctic tundra, kaya naman sila ay napaka-teritorial. Walang naitalang edad ng pinakamatandang Arctic wolf. Ang pinakamatandang lobo sa mundo ay isang Canadian wolf na si Mati. 19 na taong gulang siya at lumaki sa santuwaryo ng mga lobo. Pagdating sa kanilang kasaysayan at ebolusyon, natuklasan ang mabagsik na hayop na ito ng British zoologist na si Reginald Pocock noong 1935 at kilala rin ito sa siyentipikong pangalan na Canis lupus arctos. Kasama ito sa Canidae family at Mammalia class. Tulad ng karamihan sa mga lobo, kulay, abo o puti sila at nangangaso gamit ang pambihirang bilis, liksi at mas malaking katawan. Binabali rin nila ang leeg ng biktima gamit ang mahahabang kuko at ngipin. Uhaw sila sa dugo kaya mabilis nilang inaatake ang paborito nilang biktima gaya ng musk ox sa 46 na milya bawat oras. Ang mga puting Arctic wolf ay may makapal na dobleng balahibo na pumipigil sa pagyelo sa pamamagitan ng pagbibigay ng init sa kanila sa sobrang lamig na kapaligiran. Sila lang ang lobo sa mundo na may ganitong maputing balahibo na tatangi sa kanilang kapaligiran. Dahil sa makakapal na balahibo at pad sa paa, kaya ng Arctic wolf maglakad sa nagyayelong lupa. Dagdag pa, nagbibigay ang mga pad ng kapet sa madudulas na ibabaw. Hindi tinatablan ng tubig ang panloob na balahibo nila, kaya may kalamangan sila sa ibang hayop. Hindi sila marunong lumangoy, kaya kadalasang nililimitahan ng mga ilog ang kanilang teritoryo. Maaring mukhang mas maliit sila kaysa sa isang abong lobo, at madalas na napagkakamalan silang walang panganib ng ibang mga hayop, ngunit doon nahuhuli ang mga hayop. Ang Arctic na lobo ay mabilis at matikas gaya ng cheetah at tigre at pareho rin silang naaakit sa amoy ng dugo. Matalas ang paningin nila at kayang makakita sa dilim ng mas mahusay kaysa karamihan sa hayop, kakaunti lang ang mas magaling. Napaunlad ng mga lobo ang kahangahangang kakayahang ito na makakita sa dilim dahil sa kanilang pagiging aktibo sa gabi. Tinatayang mas maraming beses na mas malinaw ang nakikita ng mga lobo kaysa sa mga tao kapag gabi. Ang isang ganap na Arctic na lobo ay maaring tumimbang mula 70 hanggang 125 na libra. Ang 70 libra na lobo ay katumbas ng 4 na ganap na Dachshund. Sila ay may taas na 2 hanggang 3 talampakan at umaabot ng hanggang 5 talampakan ang haba kapag nakaunat ang kanilang mga buntot. Ang alpha male lang ng Arctic na lobo ang pwedeng kapareha ng beta female. Kilala ring tapat sa kapareha ang mga Arctic na lobo. Nakakatulong ito mapanatili ang tamang bilang ng mga anak ng lobo o whelps para may sapat silang pagkain. Ang ina ay nanganak ng 2-3 tuta ng lobo matapos ang 63 araw ng pabubuntis. Ang mga tuta ay pinapanganak na may maitim na balahibo at asul na iris na nagiging dilaw habang tumatanda. Karaniwang 3 hanggang 4 na libra ang bigat nila pagkapanganak, ngunit mabilis silang tumaba. Ang Arctic na lobo ay nanganganak huling Mayo o minsang unang Hunyo.
Ipinapanganak silang nakapikit ang mata at sarado ang tainga, pero nakakakita at nakakarinig na sila pagkaraan ng 12 hanggang 14 na araw. Kapag kailangang sumuso, kaya na nilang gumapang ng kaunti. Pagkalipas ng ilang linggo, ang mga tuta ay kumakain na ng inuyang pagkain mula sa kanilang ina. Kapag nangangaso ang Arctic wolf bilang grupo, palaging may isang may gulang na lobo na naiiwan para bantayan ang mga tuta. Mas malaki ang Arctic wolf kaysa gray wolf, pero mas maliit ang tainga nila para mapanatili ang init ng katawan. Nakakatuwang malaman na matapos tumigil sa paglaki ang ibang wolf, tanging ang alpha male lang ang patuloy na lumalaki, kaya siya ang pinakamalaki. Namamayani ang mga dambuhala at masusungit na mandaragit sa sub-zero na lamig bilang pangunahing mandaragit doon. Mahilig silang manghuli ng malalaking hayop gaya ng musk ox at caribou. Kamangha-mangha ang pang-amoy nila at gamit ang amoy ng ihi para markahan ang teritoryo. Ang Arctic wolf ay naninirahan sa Hilagang Canada, Greenland, Alaska at Iceland at dito nila ginugugol ang buong buhay nila. Nakakaranas ang mga lugar na ito ng halos 5 buwang dilim, kaya nakaangkop ang Arctic wolf sa pamumuhay sa dilim at lamig. Ang Arctic wolf ay sa mga kuweba o likod ng bato tumitira, hindi sa mga lungga sa lupa. Ang lupa sa mga lugar na ito sa Arctic ay palaging nagyeyelo, kaya hindi praktikal ang karaniwang paghuhukay ng lungga. Noong 1977, anim na lobo ang lumapit sa 2 siyentipiko sa isla ng Ellesmere at ang isa ay tumalon, bahagyang nasugatan ang pisngi ng isa sa kanila. Nagkaroon ng sunod-sunod na pag-atake ng mga mabagsik na lobo sa Alert Nunavut, kung saan ang mga lobo ay matagal nang naninirahan malapit sa lokal na istasyon ng panahon at nasanay na sa mga tao. Isa sa mga lobong ito ang umatake sa 3 bago ito barilin at suriin kung may rabies. Ang magagandang hayop na ito ay nangangaso bilang grupo, tinutugis ang caribou, musk oxen, Arctic hares, selyo, lemmings, ptarmigans at iba pang maliliit na hayop gaya ng mga ibong nangingitlog. Karaniwan ding biktima nila ang moose. Minsan, ang mahahabang binti nila ay nagpapabagal kaya natitigilan sila sa makapal na nyebe at nagiging madaling biktima ng mga lobo. Dahil kakaunti ang mga halamang maaring kainin, ang mga nakakatakot na hayop na ito ay gumagala sa malalawak na lugar upang maghanap ng biktima, umaabot at lumalampas pa sa 1,000 milya kwadrado at sinusundan nila ang mga naglalakbay na caribou tuwing taglamig. Nakikipag-usap sila gamit ang pag-ungol at ang posisyon ng kanilang mga buntot. May mekanismo ng pagpapalit ng init ang kanilang mga paa tulad ng pato at penguin. Polar bear lang ang mandaragit ng Arctic wolf. Maaring patayin ng oso o ibang lobo ang batang lobo na tumakas sa yunghib. Nagiging panganib ang tao sa Arctic wolf kapag sinakop nila ang teritoryo nito. Ang Arctic wolf ay kayang mabuhay ng 4 hanggang 5 buwan nang hindi kumakain. Maaari itong mabuhay gamit ang taba na naipon sa kanyang katawan. Gayunpaman, upang mabuhay ng maayos sa matinding klima na ito, kailangan din itong makakain sa kalaunan. Kapag nanghihina ang isang lobo dahil sa gutom, maaring atakihin ito ng iba pang lobo. Mas malakas at mas nakamamatay ang kanilang kagat dahil sa matitibay na panga at 42 matutulis na ngipin na punit sa laman at durog sa buto. Kumakain sila ng mahigit 20 libra ng karne araw-araw at namumuhay ng hiwalay habang binabantayan ng grupo, bihira ring mag-isa. Delikado ang matutulis na ngipin ng Arctic wolf. Ngunit hindi sila nanganganib sa pahangaso kundi sa industrial na pag-unlad, mga minahan, kalsada at pipeline na sumasakop sa kanilang teritoryo at nakakaapekto sa pagkain nila. At dahil dito, mas nagiging agresibo pa sila. Tinatayang nasa 200,000 ang populasyon ng Arctic wolf. Hindi sila kabilang sa mga nanganganib na uri at itinuturing silang least concern sa IUCN Red List. Ang pamunahing dahilan kung bakit hindi nanganganib ang Arctic wolves ay dahil nakatira sila sa nagyayelong tundra kung saan kakaunti lang ang tao at kakaunti rin ang ibang hayop na kayang mabuhay. Ang Hilagang Alaska ay tahanan ng isa sa pinakamalalaking populasyon ng mga lobong ito. Ang Arctic wolves ay mga mabangis na manganggaso at kumakain ng karne. Sa likas nilang ugali, tumutulong silang kontrolin ang populasyon ng muskox, caribou, usa at Arctic hare sa rehiyon. Ang matinding pagbabago ng panahon nitong mga taon ay nagpalala sa paghahanap ng pagkain ng muskox at Arctic hares kaya bumaba ang kanilang bilang. Dahil dito, nabawasan ang tradisyonal na pagkain ng Arctic na lobo. Nakikipagtulungan ang WWF sa pamahalaan, negosyo at komunidad sa Arctic para labanan ang mga banta at mapanatili ang biodiversity kabilang ang Arctic na lobo. Ang White Wolf Sanctuary ay isang kanlungan ng Arctic na lobo sa Tidewater, Oregon.
Karaniwan, may 8-10 lobo sa santuwaryo na may 40 ektarya, karamihan ay nailigtas mula sa pagkasugat, pag-abandona o hindi na nais. Ang presensya ng mga lobo ay patuloy na pinagdedebatehan. May ilan na nagsasabing hindi sila dapat payagang makabalik dahil sa panganib na dala nila sa mga tao. Gayunpaman, nagbabago na ang mga Arctic na lobo. Sa pagdaan ng panahon, lumiit ang ulo ng Arctic na lobo dahil sa paghahalo nila sa mga aso na nagdulot ng mas maliliit na hayop. Ang paghahalo ng lahi ng mga Arctic na lobo at aso ay maaring dahilan kung bakit hindi sila natatakot sa tao. Ibahagi ang opinyon ninyo tungkol sa mukhang multo, mabilis, mapanganib, protektibo, madali mag-adapt, sosyal, matalino at maliksi mga ngaso sa comments sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at itap ang notification bell para sa mas marami pang kamanghamangang hayop. Salamat sa panonood, kita-kits sa susunod.